Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Gemini. I hope na makuha mo yung energy na to. Okay, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Okay, so bago ka ba? Maraming salamat kung first time mo dito or matagal ka na sa aking channel. Thank you sa inyong lahat sa panahon na inilaan nyo para dito. Okay, thank you guys. So, tingnan natin. Gemini. Money, career, financial reading to guys. Oops, sorry. Okay, ang galing. New Dawn. Nakikita natin dito, Gemini, na may siguro hindi maganda yung takbo ng finances mo for the past few months, but nandito na yung bagong umaga. So, ang ibig sabihin niya, the worst is now behind you and positive new experiences are on the horizon. So, may parating na positive na bagong experience sa buhay mo na pwedeng magdala sa'yo ng adventure, satisfaction, ng happiness, fulfillment sa usaping pera. Ano ba yung pwedeng mangyari dito? Pwedeng nakabayad ka na or makakabayad ka na ngayong October sa mga utang mo, nakahanap ka ng bagong trabaho, nasettle mo yung mga financial issues sa buhay mo, may mga documents like sa bangko, hindi masyadong nabigyan ng focus, yun yung pwedeng mabigyan ng focus ngayong October. Yung parang feeling mo dapang-dapa ka na doon sa financial mo for the past few months, pwede ngayong October medyo makakahinga ka, diba? Medyo may aangat mo yung ulo mo, nasasabihin mo, ay salamat sa Diyos, diba? Parang ganun. So explore your options. So it's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes. Oh, diba? So yun, kung makikita mo dito, and make a wish daw, kasi yun, this month of October ay yung month ng manifestation para sa'yo. So, yun. So, sinasabi sir dito na yun, yun nga, oras na para sa mga pagbabago. Explore your options. Kung hindi ka masaya sa kasalukuyan mong trabaho, bakit hindi ka mag-try na maghanap ng iba? Parang ganyan. So, it's time to look for other possibilities and pagbabago. Everyday naman magical, hindi lang sa ngayon. Everyday pwede kang makapag-wish, pero especially this month of October, yung sinasabi sa'yo ng barahan na ito yung manifestation month mo. So, wag mong sasayangin, di ba? Mag-manifest ka everyday. Pagkagising mo sa umaga, manifest kung ano yung gusto mo. Di ba? Pagmulat mo pa lang, pray, and then after prayer, di ba? Manifest. Positive affirmation, gusto mong yumaman, gusto mong maging healthy, parang ganyan-ganito. Oh, Gemini, ang galing Kita mo na, sobrang ganda ng baraha mo. So, kung makikita mo dito, etong dalawang to is parang nagsasabi sa'yo na may magbo-blossom talaga guys. Diba? May magbo-blossom ng abundance sa'yo. Okay? May magbo-blossoms. So, ibig sabihin niya, may magsisimula. Kasi may parang paalis ka na doon sa lugar or sa sitwasyon na hindi na productive. So, may magbo-blossom, pwedeng bagong trabaho, bagong financial relationship or attachment, bagong source ng income. May celebration din dito, di ba? May manifestation. So, ang galing kasi yun the worst is behind you na daw. Kahit ito lang, di ba? Parang kompleto na yung mensahe para sa iyo ngayong October. So, may magsisimula, may sisimulan ka, and if naghihintay ka ng go signal ngayon, nanonood ka sa ngayon, pero hindi mo alam kung anong gagawin mo, naghihintay ka ng go signal, ito na yung signal sa iyo, ito na yung sign na sinasabi, simulan mo na. Kasi, mamamanifest mo na kung anong gusto mo. Magse-celebrate ka for the month of October, Gemini. Parang good karma. Yun yung sinasabi ng baraha. So, good karma.
Okay. Page of Cups, yun. Nakikita ko siya dito na pwedeng ikaw yung magdadala ng happiness sa environment mo. Parang yung success mo, yung prosperity na abundance mo, siya yung magbibigay liwanag, Gemini. Like for example, anak ka, sa parents mo, ikaw yung source of happiness and confidence nila. 'Di ba? Magiging sobrang confident sila or magiging sobrang proud sila sa kung ano man ang ma-achieve mo this month na to. No more regrets. Okay? No more regrets. Kasi the worst is behind you na eh. 'Di ba? Kung halimbawa, trabaho naman ito, lumipat ka ng trabaho or gusto mong lumipat, pero yung dati mong pinagtatrabahuhan, ang tagal-tagal mo na dyan. So, parang nangihinayang ka sa seniority mo eh. 'Di ba? Ikaw yung pinaka matagal na dyan. Tapos, bigla kang aalis kasi hindi mo gusto. No more regrets. Huwag ka daw na manghinayang sa kung ano yung mali-left behind mo. May iiwanan mo at the back. Kasi, yung zero the full na to, kung ano man tong risk-taking na, or kung ano man tong sisimulan mo, ay siya yung magdadala ng financial completion sa'yo. So, ibig sabihin niya, isang step lang ang gagawin mo na pagbabago, biglang siya yung parang boom, bigla yung parang isang bomba na siya yung mag-o-open sa'yo ng financial success mo. Diba? May mga ganun eh, na ang tagal-tagal niya na sa isang company, hindi siya napopromote, hindi nadadagdagan yung sweldo niya, walang benefits, tapos biglang lumipat siya, or pwedeng bigla siyang nagnegosyo, hindi na siya nagtrabaho as employee, tapos doon pala siya yumaman sa pagnanegosyo. Parang ganun yung energy na sinasabi sa'yo dito. Okay? Seven of Swords, mag-iingat lang. Ang kailangan mo lang sa ngayon is ingat-ingat ka. Kasi sa dami-daming mga tao sa paligid mo, maraming mga tao yung hindi matutuwa kasi aabaw yung cups mo eh. Kasi ang dami-daming blessings na mahahawakan ngayong October eh. Maraming recognition, awards, rewards na pwedeng makuha ka. And hindi mo naman maialis sa mga tao yung insecurities nila, yung inggit, yung selos. So, hayaan mo lang. Okay? Yun lang yung kailangan mong iwasan. Huwag patola. Huwag mong patulan sila. And then, yun, ignore mo lang kasi ganun talaga pag hitik na hitik ka sa bunga. Marami yung gustong makisali sa'yo, makisawsaw, ganito, ganyan. Okay? Okay, so strength card, napakaganda. Financially, sobrang strong yung energy mo sa ngayon. So, yung source of financial mo ay sobrang solid. 'Di ba? Solid foundation. Nakikita natin dito na maraming, ito ay parang simula pa lang eh. 'Di ba? Parang simula pa lang to ng overall success mo. So, parang ano lang, tip of iceberg pa lang siya. Parang ano pa lang to, patikim pa lang. Mas may maganda pang, or may mas malaki pang success ka na matatanggap next year, or pwedeng end of the year of 2024 and next years 25, 26 and so on and so forth. Okay? Thank you guys. Bye!